So, this one. So, ito yung top products ng meron ang mga bawat bansa, no? Especially sa commodities currency. So ito yung pinaka-top na tinitingnan natin, no? In terms of the fundamentals ng intermarket. From Australia, so si China is the largest importer of Australian iron, yung ore nila. Critical for its steel production industry. Australia is the world's largest exporter of iron. No? So, yan kasi yung top product ng Australia, yung ore and iron. And every time na nagkaroon ng changes sa um, monetary policy or sa fiscal policy nga ng China, ay apektado itong mga to, no? So, ngayon, bakit coach tumaas, no? Bakit coach tumaas? Bakit coach bumaba? So, simply because ang pinaka reason niyan, guys, no? Pag sinabi kasi ng China, oh, mag-i-expand kami ng aming GDP and we are willing to change our fiscal policy. Pag sinabi kasi nating fiscal policy, it relates to government rules. Ibig sabihin nun, magbabawas sila ng kanilang tax. Pwedeng magbawas sila ng tax, pwede magbawas sila ng other costs ng mga consumer, no, para mag-expand yung kanilang economy. And yun yung opportunity naman para dun sa mga manufacturers and other sectors na i-grab yung opportunity yun. Pag bumaba yung interest rate, ay technically magkakaroon siya ng potential expansion. So, kaya tinagdag ko na dito sa bago nating trading journal. Actually, tinagdag ko na ito matagal na. So, kung mapapansin natin dito, meron na siyang CHN. So, ito yung CHN. Isa ito kasi sa tinitignan din natin. Si China, no? So, parang yung China kasi similar to USD. No? Whatever the high impact news na related to China or USD, meron din impact from different currencies. So, lagi nyo tandaan yun, ha? So, always remember that, no? Para at least aware tayo, no? Kasi pag tumataas yung presyo ng isang bilihin, especially from raw materials, apektado yun yung currency din. No? Pag gumaganda kasi yung supply natin, tapos malaki yung demand, nasusupport natin yan. Ang price nun, technically, or yung GDP ng isang currency, especially itong tatlo na to, from NZD, AUD, itong tatlo na magkakasama na yan, ay gumaganda yung kanilang economy. Okay? So, ano naman mangyayari doon, no? Kasi si China, magbabawas siya ng interest rate, no? Magkakat sila ng rate. So, punta natin yung China, no? So, dinagdag ko na yun dito, ha? So, huwag nyo kalimutang mag-update ng inyong trading journal para makuha nyo tong mga data na to at maging tools nyo din para dun sa mga decision making ninyo in the future. So, ito. So, since then, so, nang bawat news kasi yun talaga yung pinaka nagiging ano eh. So, kung i-highlight kasi natin to, tingnan nyo. So, this one. And, yan. Australia. And New Zealand, no? So, ito talaga yung pinaka-target, no? Ito yung pinaka nagkaroon ng big role, no? Sa issue na to. Okay? So, yung fiscal policy, yan yung potential baguhin nila, no? So, pwede kasi magbawas sila ng tax rate. And kung mapapansin natin dito, yun nga yung pinaka-major priority, no? So, China kasi is one of the largest importer ng iron, no? So, paano natin ma-check? Yun, no? So, nandito din siya from market to commodities. Kung titignan natin yung iron, tayo sa metals, iron ore. Tignan natin kung tumaas yung price. Okay. Meaning to say, from drop here, November, to here, December 5,
abot dito, no? Ibig sabihin, nag-i-expand or tumataas yung price ng ori, ng iron, no? So, meaning to say, merong significance yung report that this one is technically is yung iron ore tumataas. Pag tumataas kasi yung iron price, automatic kasi dyan yung production, no? Production ng Australia ay pataas. Okay? So, mangyari kasi dyan, lalaki yung demand. Yung demand, lalaki. No? Kasi sa China, pag sinabi nating mag-i-expand sila, magkakaroon yan ng maraming demand. No? Ito yun. So, yung supply ay kukunin sa, yung iron kukunin sa AUD. No? So, pag tumataas yung production ng AUD, isa lang ibig sabihin nun, no? Tataas din yung price ng AUD. Nakuha nyo ba yung point? Chat nga kayo dyan. Mag-chat kayo. Did you get the point, no? Or the point of view? Why is this important? This is the macroeconomics intermarket analysis, guys, no? So, medyo mahirap lang siyang intindihin, no? Para mas maunawaan natin yung impact. Ano ba yung nangyayari during that fundamental news katulad nito, no? So, sa CHN, malaki yung demand, no? Kasi, bababa yung interest rate, no? Yung interest rate ng CHN ay bababa. Okay? Bababa ang interest rate niya. It's simply because, bakit ang kapal naman nito? Wala bang, ayan, pwede ba palang ilapis? Kapag sulat na. Yung interest rate ay bababa. Then, pag merong opportunity na bumaba yung interest rate, anong ibig sabihin nun? Sino makakasagot? Magbaba sila ng interest rate and fiscal policy. Ibig sabihin, tax. Ano yung nilulook forward nila? Sagot dyan sa comment section or sa chat. So, pag ito yung top priority mo, mataas na IR at malaking investment sa labas ng bansa nila, ang ginagawa nila dyan, ang ginagawa naman nila dito, no, dalawang purpose kasi yan, no? So, tightening, ibig sabihin, pinipigilan yung mga tao na maggumastos ng gumastos. And sa expansion ng GDP, pag nag-rate cut naman sila. Which is this one. Okay? Attracting investor, tinataasan nilang interest rate. Ito yung tightening. Nagta-tightening sila. Tama ba yung tightening ko? Correct yung spelling ko. Baka mali. Okay? Ibig sabihin nito, pinipigilan nila yung mga tao to spend. Pag pinipigilan nila yung mga tao to spend, yung growth ay babagsak. More on expansion sila ng GDP. Okay? So, for now, laging tandaan na, pag nagbababa ng interest rate, ang goal nila ay mag-expand ng growth. Ibig sabihin, pag meron tayong expansion phase, okay, pag nasa expansion phase na tayo, meaning to say, maglilikhayan ng maraming trabaho. Okay, labor sector. Okay, so, ang pinaka-top priority naman nito, so, sa labor, magkakaroon yan ng manufacturing. Yung PMI natin, yung T-check natin yan, dapat lumakas. Okay? And after several months, no, pag ito yung growth nila, ma-achieve nila yan, ang pinaka dapat mag-reflect na dyan ay yung CPI. So, yung CPI, pag nag-a-attract tayo ng growth, supposed to be dapat pataas din yung ating CPI. Kasi maraming gastos, maraming demand, maraming pera na nag-circulate sa market, and yun yung pinaka purpose, no? Kung naglulus tayo ng interest rate downward, no? So, laging tandaan, pag magpa-plus tayo ng interest rate, we are attracting investor, not just investor, but the bakit
ano to? Marvin. International market. Marvin. Ba't may Marvin dun? Okay? Mag-attract tayo ng investor, no? Pag nag-attract tayo ng investor, magiging positive yung currency. Okay? Yung yuan nila ay tataas. Pero pag negative naman, pabawas yung interest rate, okay? Yung currency ay negative. Pababa naman siya. Tapos, ang kaganda naman, pag nagbabawas sila ng interest rate, yung growth ay dapat lumitaw, no? Pag hindi nila na-achieve yung growth within, after sample, nag-cut sila ng rate ngayon. So, dapat next quarter, kasi every quarter siya, magkaroon ng at least unti-unting pag-expand or nagkakaroon ng movement dun sa kanilang GDP, no? Meron nang nakikita numbers, no? Pero pag hindi yun nangyari, pwede mag-turn kasi yung growth to possible downfall and recession. Bakit? Kasi nag-cut ka na lang rate. Okay? Negative na yung currency mo. Okay? Parang tama ba? Yung currency ng China. And then, bagsak pa yung growth. Ibig sabihin, continuously dadrop, no? So, yung pag-cut kasi ng rate, dapat, sample, ito yung market, no? Continuous siya. Nag-cut ng rate, bumagsak. So, dito, sample, meron siyang support. Mangyayari dyan, dapat magkaroon na ng potential growth, no? Magbabounce siya dito. Okay? Pwedeng ito na yung recover. Okay? Pero kung sakaling halimbawa, yung GDP ay negative pa rin, di nagkaroon ng magandang result yung kanilang action dun sa interest rate, magkakaroon ng tuluyang pagbagsak. Okay? Yan yung tinatawag nating recession. Yun yung iniiwasan ng central bank na mangyari. Kasi, lalagabak talaga yung economy nila. Okay, so balik tayo dito sa ating ori, no? Medyo mahaba yun, no? From dito pa lang sa interest rate. Na-expand natin yung topic to GDP growth and so on and so forth. So, bakit natin pinag-usapan to? So, why it is important? So, simply because yung China kasi, no? So, syempre, hindi nyo naman ito masyadong pinapansin. Similar to USD before. Si China kasi, since siya yung top consumer, okay? Ang ginagawa niya kasi para siyang yung buong, isang malaking manufacturing ng buong mundo na siya yung nagko-collect ng most rare na mga raw materials tapos ilalabas niya as a goods. Okay, na pwede nang i-consume ng mga tao or gamitin ng mga tao. And maraming silang pinag-i-exportan, no, from, so China to, no, sa ito yung bansa ng China. Ito yung AUD, ito yung New Zealand, ito yung Canada. So, nag-i-import si China para sa agent. So, para mas maintindihan nyo, ha. Okay. Ito, galing dito sa AUD, tinatawag natin tong commodities, no? Kasi nandito yung mga raw materials. Raw materials yan, ha. Huwag kayo malito. So, ini-import yan papunta sa China. Ngayon, si China, pero meron siyang production. Okay? Nagiging goods na siya. From different, products, from chips, metals, semiconductors, and many more, no? Maraming products na napoproduce si China. So, ngayon, yung goods na yon, sino naman yung beneficiary? So, from importer to exporter, no? So, nandyan si US. Nandyan yung different many countries na lang inalagay para hindi na tayo tumagal. Many countries. Even tayo, ha. Kasama tayo dyan. Nag-i-import tayo galing from China. So, marami yun. Maraming branches, no? So, ngayon, no, from importer, and ginawa niya yung products to export. So, bakit
sobrang apektado sila dun sa taripa. So, for example, sa US, so, yung normal transaction nila, wala pang tarifa, nagdagdag sa US ng plus 25. Tough tarifa. 25%. So, malaking impact yun, no? Sa US. Kasi, yung taripa na yun, parang direkta na yun as sa bulsa na ng government nila, no? Or, pwedeng gawin ng US, mas mabawasan yung um, yung cost ng ibang mga raw materials or products na galing sa China para gamitin naman sa production sa US. So, ano naman yung mga US production? So, pagpasok kasi sa US, importer to guys ha, importer ang US. US yan ha, kaya mag-alala. Kaya malito. So, si US is importer from Canada, no? From Canada. Tawag na to? From China, no? Ano yung mga yon? Yung mga chips, semiconductor, and so on. Sino naman yung nagbe-benefits nun from US? Kasi pag tinanong kasi natin yung US, sino yung nandito sa US? Anong mga brands? Nandyan si Apple, nandyan si Tesla, nandyan si hindi. Nandyan si ito digital sa tech to ha. Apple, Tesla, ano pang mga products na made in US? Sige, sagot. Tulungan nyo ako. Apple, Tesla, Nvidia especially. Nvidia. Okay. And many more. Ito yung pinaka nagiging cycle ng laro ng market. So, yan yung mga product, no, from different production dito sa US. So, from raw materials ng Australia, New Zealand, Canada, papunta sa import, papuntang China. Ba't di ko na hindi ako makapagsulat doon. Wala na. Okay. So, goods, naging product na siya from many countries. Then, sample na lang dito sa US. So, yan yung pinaka nagiging cycle, no, nung bansa na yun. So, ngayon, ano mangyayari? Kasi si US, hindi naman yan sila nagbababa ng demand, no? Or, kumbaga yung demand nila, yun na talaga yun, no? Bumaba man konti, pero more on pa-expand talaga sila ng pa-expand because of the different development from now, no? Kasi si Nvidia, itong top na to, isa ito sa nagpo-provide ng the most latest AI, no? Na nagamit natin, no? Halos lahat siguro ng bahay ngayon or mga tao ngayon na gumagamit ng computer ay may Nvidia product. Imagine that. So, kaya kung titignan natin yung stock ng Nvidia, mataas talaga yung growth. Okay, so ito yung tinatawag nating intermarket, no? Pag sinabi kasi nating, hindi na ako makapagsulat dito. So, intermarket, pasok kasi dyan yung ating tinatawag na macroeconomics. Macroecon. Okay? So, bakit ito pinapakita ko sa inyo, no? So, balik tayo dito para mas maintindihan nyo to. So, since si Australia kasi is top producer ng iron, coal, itong natural gas, and then yung ating agricultural products, which is yung top consumer nila, si China. Okay. Since nagkaroon ng changes si China sa kanilang monetary policy, which is papababa yung kanilang
yung kanilang interest rate and then pababa din yung tax nila, magkakaroon tayo ngayon ng expansion. So, pag yung expansion na sinabi natin ay nag-effect, magkakaroon ng malaking demand sa market, no? Kasi yung mga businesses from China are willing to take a loan, no? Maglo-loan yan sila ng malaki para makapag-expand, no? And ma-produce yung demand ng mga tao, no? And para sa mga consumer naman, ay mas mababa nilang makukuha yung mga product nila. It's simply because mababa din na produce ng mga manufacturer yung products nila. So, kaya lang naman nagiging mahal yung isang product is simply because it depends on the central bank interest rate and then sa fiscal policy ng government. Kasi yung lahat ng yon, hindi naman yan isa-sacrifice ng mga manufacturer or yung mga businesses na gagawa sila ng product tapos palugi. 'Di ba? Hindi naman ganoon. Ang mangyayari kasi doon, ipapasa lang naman nila 'yon sa mga consumer. So, pag nangyari 'yon, lumalaki ng lumalaki ang demand. Okay, plus yung demand ha. Palaki ng palaki yung demand. Tapos yung supply, kumukonti na lang. Okay, ang mangyayari sa price ay tataas. Okay, tumataas yung demand, kulang na yung supply, mangyayari, magpa-price up, no? So, ganun ang mangyayari sa Australia, New Zealand, and Canada. So, ano yung magiging environment natin, no? This is the risk on. So, kasi pag sinabi natin risk on, investor are more likely willing to invest to risk asset, which is this three, rather than keeping their money out of risk. Okay? Yung tinatawag naman nating risk off. Yung safe haven, no? So, mangyayari dyan, okay? So, for the past few weeks, no, nasa risk off environment tayo. Which is, pababa yung mga rates price nito. Kasi walang clear. Si Canada nag-cut ng rates. Nag-cut sila ng IR. Si New Zealand nag-cut din ng rates. Maganda yung GDP na nito. Pero still they cutting rates. Yung GDP naman nito ay maganda na. Pero si Australia, hindi sila nag-cut ng rate. Maintain pa rin sila. Pero yung GDP niya, pabagsak. Okay? Kuha niya ba yung point? So, ngayon, ang mangyayari, after ng release statement ng China, dun sa kanilang panibagong mandate, sabi nga dun, after many years, nagkaroon ng panibagong outlook si China. Biglang nagkaroon ng ganito yung mga investor sa risk asset. Boom! King! Alam nyo yun? Na parang king! Oh. We thought that we are falling down. But China's make a signal and let's go and rise again. Okay, so yan no, yan yung isa sa pinaka-reason bakit nagkaroon tayo ng potential growth. And medyo mahaba kasi yun eh. Para sa akin, pag nakita ko na ganun, parang nag-generate na sa isip ko, okay. Pero sa inyo, sa mga bago pa lang sa ganitong way or approach on market on how to read it, then maybe nakakalito. Pero binibigyan ko na kayo ng point of view na that this is the way or how you will engage in the market with the proper data gathering and reading the narratives and understanding itself. Okay? So, na New Zealand naman, so yung dairy products nila or syempre yung milk, butter, cheese, okay, ay gusto are in demand din yan sa China. Okay? So, yung meat also, yung mga baka dyan. So, yung mga kambing, yan, baka, and lamb. So,
from China, New Zealand yan. Yung forestry, China market. Yung timber and woods products. Yan naman yung kinukuha nila. So, sa Canada, so sa energy products, unang-una dyan, syempre, yung langis. Okay. Yung oil sands. Okay. Tapos, yung crude oil and then natural gas. Yan naman yung mga product, no? Kasi, ang dami mong pinapatakbong mga makina, di ba? So, isa yun sa kailangan nilang i-produce. So, then, yung ating grain gas, yung oil seeds, are more kinukuha din. And then, yung minerals and metals. So, nandyan si copper, ayan, si nickel, and then si gold. So, expectation natin dito, no? Hindi pa tayo tumitingin sa chart na. Expectation natin from copper, nickel, and gold ay, ano sa tingin ninyo? Pababa o pataas? What do you think, guys? Do you think the price of copper, nickel, and gold will drop or up? Ayan, sagot. Inom lang ako ng tubig. Dalawa lang tao dito. Dalawa lang nakikinig. Pataas, sabi ni Karen. Sabi naman ni Sin. Up, coach. Sino pa? How about the others? Do you think after sa ganitong statement ng China, do you think the price of nickel, copper, and gold are drop? May continue drop or pwede mag-reverse na siya to upwards? How about the others, no? Sir Jer, up. Okay, sino pa? Sino pa nandyan? Tok, sagot, and participate. Kailangan nyo pagganahin yung brain cells ninyo, no? Para di naman masayang. So, sa headline pa lang, magigets mo na, no? Pag meron ka na talagang idea on the fundamentals and macroeconomics. So, pag dito pa lang, no? China top leader plan to loosen monetary policy and expand fiscal policy spending next year. So, when the time, kailan yung pinakamagandang mag-invest? During the period na na-release to, no? So, this is the best time, no? Pwede magbago in the future, but meron kang idea na saan papunta si market in overall. And yes, correct. The price of gold, copper, and nickel is going up. Tingnan natin. So, tingnan natin sa commodities. Okay, tingnan natin sa gold. 931. Dito pa lang, oh. Nagkaroon na siya ng continuous momentum. Alas 5 na release yung news. Pero meron kasing mga tao na meron na silang advantage or alam na nila yung mga ganitong impact sa market. Kaya dito pa lang nakabay na sila. Dito pa lang sa area na to. Alauna pa lang kaninang umaga, hapon. Nagbay na sila dito and then currently the price is